Under severe threat daw ang Pilipinas mula sa China para kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Kaya wala raw choice ang bansa kundi maging matatag at manindigan sa gitna ng agresyon ng Beijing. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Nananatiling under severe threat ang Pilipinas mula sa China sa kabila ng pagbaba ng tensyon sa pagitan nito at ng Estados Unidos. Ayon yan kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Bagaman normal daw kasi na magkaroon ng mga negosasyon at pag-uusap ang dalawang global superpowers tulad ng US at China, bakas pa rin ang Chinese aggression laban sa Pilipinas. For countries like the Philippines though, which is under severe threat territory-wise and politically too by China, we have no choice but really to be resilient and to stand up against Chinese aggression. Patuloy pa rin ang girian ng Pilipinas at China pagdating sa maritime issues, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya para kay Teodoro, isang malaking hakbang para sa pagpapatibay ng national security ang commitment ng US sa ating bansa. Una nang binatikos ng China ang balikatan exercises na ginanap sa Pilipinas ngayong taon at tinawag ito na provocation. Nakapagtala kasi ang 2026 Joint Military Exercises ng pinakamaraming delegadong sundalo sa kasaysayan ng balikatan mula sa US at Japan. The commitment of the United States becomes more solid when more actors come to, at least in the deterrence phase, come in. Because there is a common threat. Una nang nilinaw ni Teodoro na walang problema ang pamahalaan sa mga Chinese national, pero nananatili raw na questionable ang mga motibasyon ng kanilang gobyerno o ng Chinese Communist Party. So no matter how they sugarcoat their assistance to us, it doesn't cut the mustard, so to speak, because I mean the actual demonstration of good faith in a on a long-term and impactful basis is absent. It's actually guileful. Samantala, tinabla naman ni Teodoro ang ilang ulat na posible siyang maging presidential contender sa 2028 elections. Mas mabuti raw kasi na manatili na lang siya sa kanyang kasalukuyang tungkulin. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kasunod ng pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na under severe threat ang Pilipinas at China, nagpatrolya umano ang Chinese military and Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ngayong araw. Ayon sa Chinese Embassy in the Philippines, nagsagawa ang PLA Southern Theater Command Naval and Air Units ng isang readiness patrol sa Anilay Territorial Sea and Airspace ng China. Mula raw noong Mayo, pinaigting na ang readiness patrols sa lugar, pati sa surrounding areas nito bilang countermeasure sa Anilay rights violation at provocative acts. Sa ilalim ng international law, nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ang Scarborough Shoal. Kabilang din ang naturang lugar sa 9-dash line claim ng China na wala umanong legal basis, ayon sa 2016 UNCLOS arbitral ruling. Samantala, nagsagawa rin ng isang maritime cooperative activity ang AFP, PCG at United States Indo-Pacific Command sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Ginawa ito mula May 26 hanggang May 30, kasama ang ilang air and naval assets ng mga nabanggit na organisasyon. Pinabulaanan din ng AFP na mayroong ginawang coordinated military drills ang PLA at CCG sa lugar ngayong araw. Ayon sa AFP, bagaman may presence ng Chinese units sa lugar, independent operations daw ito at hindi isang organized movement.